Grateful heart is a magnet for miracles. Unknown, magandang araw sa inyong lahat. May gusto akong itanong sa inyo. Naranasan mo na bang magising isang umaga na parang wala kang gana? Pakiramdam mo ay wala kang may pagmamalaki, wala kang sapat na pera, wala kang sapat na tagumpay, at tila ba napakarami mong problema? Malamang, halos lahat tayo ay nakaranas na ng ganitong pakiramdam. Pero napansin mo ba na kapag nakatuon ang isip natin sa mga bagay na wala tayo, mas lalo tayong nalulungkot? Samantalang kapag nagsimula tayong magpasalamat sa mga bagay na mayroon tayo, unti-unting gumagaan ang ating pakiramdam. Ito marahil ang gustong ipahiwatig ng quote na ito. Grateful heart is a magnet for miracles. Ang pusong marunong magpasalamat ay parang isang magnet na umaakit ng mga himala. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Hindi naman ibig sabihin na kapag nagpasalamat ka na yon, bukas ay bigla ka nang yayaman. Hindi rin ito nangangahulugan na mawawala na kaagad ang lahat ng problema mo. Ang himala ay hindi laging isang pambihirang pangyayari. Minsan, ang himala ay isang bagong pagkakataon. Minsan, ito ay isang mabuting kaibigan. Minsan, ito ay isang magandang balita. At kung minsan, ang himala ay ang simpleng katotohanang humihinga pa at may isa ka pang araw upang baguhin ang iyong buhay. Ang problema kasi sa maraming tao ay nakatuon sila sa kakulangan. Kapag nakatingin ka sa kakulangan, kakulangan din ang makikita mo. Pero kapag sinimulan mong bilangin ang iyong mga biyaya, unti-unti mong mapapansin na napakarami mo palang dahilan upang magpasalamat. Subukan mong isipin ito. May bahay ka bang inuwian? May pagkain ka bang nakakain? May pamilya ka bang nagmamahal sa iyo? May mga kaibigan ka bang handang makinig sa iyo? Kung oo ang sagot mo sa kahit isa lamang sa mga tanong na iyan, mayroon ka ng dahilan upang magpasalamat. Minsan, nakakalimutan ting pahalagahan ang mga simpleng bagay dahil palagi nating hinahabol ang mga bagay na wala pa sa atin. Kapag bata tayo, gusto nating tumanda. Kapag tumanda naman tayo, gusto nating bumalik sa pagiging bata. Kapag wala tayong trabaho, naghahanap tayo ng trabaho. Kapag mayroon na tayong trabaho, nagrereklamo naman tayo dahil sa pagod. Parang walang katapusan ang ating paghahanap ng susunod na bagay na magpapasaya sa atin. Pero ang tunay na kaligayahan ay hindi nakatago sa hinaharap. Madalas narito lang ito sa kasalukuyan, at ang susi upang makita ito ay pasasalamat. Alam mo ba kung bakit napakahalaga ng pasasalamat? Dahil binabago nito ang ating pananaw. Hindi man nagbabago kaagad ang ating sitwasyon, nagbabago naman ang paraan ng ating pagtingin dito. Halimbawa, isipin natin ang isang taong nawala ng trabaho. Dalawa ang maaari niyang maging reaksyon. Una, maaari siyang magreklamo. Maaari niyang sabihin, napakamalas ko, wala nang magandang mangyayari sa akin. Pangalawa, maaari niyang sabihin, salamat pa rin, marahil ay may mas magandang oportunidad na naghihintay sa akin. Pareho silang nawala ng trabaho, pareho ang kanilang sitwasyon, pero magkaiba ang kanilang pananaw. At kadalasan, ang taong marunong magpasalamat ang mas mabilis na nakakakita ng bagong pagkakataon, hindi dahil masuwerte siya, kundi dahil bukas ang kanyang isip sa mga posibilidad. Ang pasalamat ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. At kapag may pag-asa, mas nagiging matatag tayo. May isa pang mahalagang katotohanan. Kapag mapagpasalamat tayo, mas gumaganda rin ang ating mga relasyon. Isipin mo ang isang tao na palaging nagrereklamo. Masaya ka bang kasama siya? Marahil ay hindi. Ngayon naman, isipin mo ang isang taong marunong magpasalamat. Isang taong marunong magsabi ng salamat. Isang taong marunong pahalagahan ang maliliit na bagay. Hindi ba't mas magaan siyang kasama? Ang pasasalamat ay parang liwanag. Kapag mayroon ka nito, nadadala mo rin ang ibang tao sa isang positibong direksyon at may isa pang himalang dulot ng pasasalamat. Ito ay ang kapayapaan. Hindi lahat ng mayaman ay mapayapa. Hindi lahat ng matagumpay ay masaya. May mga taong nasa kanila na ang lahat, pero pakiramdam nila ay kulang pa rin. Bakit? Dahil hindi nila natutunang pahalagahan ang mayroon sila. Samantalang may mga taong simple lamang ang pamumuhay, pero napakasaya. Natutunan lang yakapin ang bawat araw bilang isang biyaya. Natutunan nilang magpasalamat sa bawat pagkakataon. Marahil ito ang dahilan kung bakit sinasabing ang pusong mapagpasalamat ay isang magnet para sa mga himala. Dahil ang himala ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na natatanggap natin. Ang himala ay nagsisimula sa ating pananaw. Ngayong araw, gusto kitang hamunin. Bago ka matulog mamaya, maglista ka ng 5 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang malalaki. Maaring ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan, ang iyong mga kaibigan, ang pagkain sa iyong mesa.
o ang simpleng katotohanang nalampasan mo ang isa na namang araw. At kapag ginawa mo ito araw-araw, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang iyong buhay. Mas magiging positibo ka, mas magiging mapayapa ka, mas magiging matatag ka, at mas magiging bukas ka sa mga himalang matagal nang nasa paligid mo. Kaya sa susunod na pakiramdam mo ay napakarami mong problema. Huminto ka sandali. Huminga ka ng malalim. Tumingin ka sa paligid. At tanungin mo ang iyong sarili, ano ang maaari kong ipagpasalamat ngayon? Dahil maaring ang himalang hinihintay mo ay nagsisimula sa simpleng salitang ito, salamat. At tandaan mo, ang pusong marunong magpasalamat ay hindi naghihintay ng himala. Nakikita nito ang himala sa bawat araw ng buhay.